Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karabin natin kapapasok lang, sumagot na, grabe ang nangyari matapos Trillanes umalma. Baste Duterte ay may binunyag agad, yan mga kareview ang ating alamin. Mula dito kay News PH, yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito pong sinabi ni Trillanes tungkol po kay Baste. Ang sabi niya po ay kabastusan runs in the family daw, no? Reaction to ni Trillanes dito po sa pambabastos di umano nito ni Baste kay Senator Amy Marcos. Si Trillanes versus Baste Duterte naman. Yan. Ayon po kay Trillanes, nawala yung aking kodigo penal. Sabi po ni Trillanes, kabastusan runs in the family, no? Bastos daw po yung mga Duterte at pati tong kanilang bunsong anak ay hindi pala bunso. Bunso pala to sa si palang bunso, no? Yung babae, si pangalan nun, Kitty. Okay, ayon po kay Trillanes, kabastusan runs in the family. Sabi ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes IV takes as wife at Davao City Mayor Baste Duterte following his apology drama remarks towards against Senator Amy Marcos, saying the rudeness runs in the Duterte family and hopes Amy learns from the encounter. Alam mo, no? Nagkausap na raw. Ito po latest dyan. Nagkausap na raw sila. Ayaw na punto ko ni Amy Marcos kung sino yung nakausap niya. At hindi niya na raw po sasabihin kung ano na pag-usapan. Natuto naman, no? Si Baste po kasi, siya po yung pinaka-least politiko sa mga Duterte, no? Talagang bagito pa lang sa politika. Tapos, yung kanya po, kaya very effective po yung kanyang, yung kanyang speech na patungo po sa resign Marcos resign. Kasi po, panay damdamin, no? Yan po, kaya po very effective si Baste sa tingin ko kasi full of emotion, no? At makatotohanan yung kanyang mga sinabi. According to Trillanes, rudeness apparently runs in the Duterte family following Baste's tirade against the senator. Kasi po hindi niya maintindihan no? Hindi po maintindihan ni Baste na parang pinalalabas. Alam niyo naman si Amy, politikong-politiko po 'yan, no? Pinalalabas po niya na yung pagsusori ni Baste ay nagsorry siya sa mga sinabi niya. Alam niyo po, naunawaan ko si Senator Amy, no? Naunawaan ko kung ano yung gusto niya sabihin na baka ma-save niya pa yung unit team, di ba? Wala na po, Senator Amy. Kung yan po yung purpose nyo, kaya po nyo parang pinapayapa, mahirapan na po kayo i-save yung unit team. No? Wala na pong tiwala yung mga supporter. Real talk po. Maaaring si Sara Duterte, hindi lang natin mabasa dahil matalino po yan. Hindi natin maarok kung ano yung nilalaro. Alam niyo naman yung mga Duterte, lagi po may baraha sa dibdib yan. Hindi po sila yung mga ine-expose nila. No? Kaya yung mga nananawagan na mag-resign ka na, Sara, para todo na tayo ng laban. Ano kayo? Sinuswerte? Pero eto lang mga karabin natin na tungkol po dito kay former Senator Trillanes, no? Nako, may naniniwala pa ba, no? Dito kay former Senator Trillanes. Di ba, isa rin ito sa sinungaling na politiko. Di ba? Yun nga sa Bikoy, di ba? Siya yun di ba? Siya po ang nasa likod. Nako. Oh, yan.
Eto, real talk lang po, may nagtitiwala pa ba kaya Senator Trillanes sa panahon ngayon? Kasi kahit anong sabihin niya, baliwala naman yun sa... Ewan ko ba nga kung bakit pinipick up yan ng mga media, mga karbi natin eh. Ha? Ganun ba talaga ka effective ang mga sasabihin ni Trillanes? Ha? Eh sana naman bago niya binira no si Mayor Baste, mga karbo natin, eh sana 'di ba may nauuso nga ngayong ano eh, 'di ba yung sa social media na outfit check. O yan. Sana chinek niya muna yung sarili niya. Kung ganun na ba siya kalinis ngayon, 'di ba? Eh isa to sa pinakasinungaling 'di ba mga karbo natin? Alam ko, alam niyo yan, 'di ba? At nasusubaybayan niyo yan noon pa man na senador pa ito si Trillanes. Oh. Ewan ko nga kung bakit ngayon na nagpapabango na naman or nagpapagamit na naman. Ha? Kasi pag pera talagang pinag-uusapan, alam niyo naman mga karbi natin ha. Ang aso talagang pag nakaamoy yan, talagang kakahul yan. Mga karbi tatahol yan. Diba? Ano sa palagay niyo dito kay Trillanes mga karbi natin ha? Hayaan niyo po yung mga ito pong sinabi ni Trillanes, mga yan, 'di ba? Okay. Anyways, wala naman pong masama doon sa sinabi ni Baste. Nagpapakatotoo lang siya. Ang problema, yan, kabastusan really runs in the family, sabi niya. Okay. Alam mo, ang tunay na kabastusan, Trillanes, yung sabihan mo yung sitting president na gusto mong batukan, no? Nagsalita ka naman na parang hindi ka bastos. Yun ang kabastos-bastos. Gusto mo batukan yung sitting president, then sitting President Duterte. Di ba? Gusto niya batukan kita diyan, ganun ka magsalita. Tapos sabihin mo, ang bastos, yung dun sa Senado, kahit kayong mga senador, pinagbabantaan mo yung mga senador na katabi mo. Pinalagang ka ni Cayetano, naalala ko yan eh. Binulungan mo si Cayetano, umangal si Cayetano, gumamit ng mic. Anong uri itong ano na to? Ang bastos, yung Senate President na si Manong Johnny, napikon sa'yo dahil hindi ka sumasagot ng maayos, no? Kung ano-ano mga ginagawa mong antik sa Senado, eh mahusay yung Senate President. Nakalusot ka lang sa mga ibang Senate President, pero sa mga magagaling na Senate President, hindi ka umubra kay Enrile. Yun ang tunay na bastos. Hindi si Duterte. Hindi yung mga Duterte. No? Hindi po kabastusan yung pagsasabi ng totoo. Dahil sinabi ni Baste, wag mo akong gamitin sa mga kadramahan mo. Pambabastos ba yun? Nagsabi po siya ng totoo. Wala nga namang patuloy siyang gamitin. Ayaw niya nang ginaganon sila. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi niya pinagsisisihan yung panawagan niya. Ulitin ko panawagan to ni Baste panawagan ni Baste na Marcos resign. Sinusunod ko yun. Panawagan ni Baste na Marcos resign. Para mahirap mag-edit. Okay. Wala pong kabastusan dyan, no? Ang mga kabastusan, yung mga itong mga supporter, yung mga supporter po na nagsasabi na sila ay isinisisi sa mga Duterte yung pagbaha. Ito po, para sa kaalaman nyo, yung pagbaha po, hindi po dahil may 51 billion si Pulong. Kasi bobong-bobo na po kayo, you know? Naging bastos at nakapawra dahil talagang galit. Hindi po, ako sa tingin ko, hindi po bastos, pambabastos yun eh. Nagalit na lang siya kasi ginagamit na. Ito po ang sinabi ng Pag-asa. The number of reported deaths due to the combined effects of northeast monsoon, locally known as Amihan, and the rough of a low pressure area, LPA in Mindanao, has reached 16. Yan po So hindi po, wala pong kinalaman yung mga Duterte sa pagbaha. Ang cause po ng Duterte, Bura-bura. Ang cause po ng mga pagbaha at may mga namatay na nga po na 16, no? According to National Disaster Risk
Reduction and Management Council, NDRRMC, ay yung Northeast Monsoon or Amihan ay nagsanib puwersa sila ng low pressure area sa Mindanao. So, kalimutan nyo na po yung pinalalabas ng mga hinayupak na anti-Duterte, na Duterte may dahilan ng baha. At hindi lang po sa Davao City bumaha, no? Okay. Ito po, ang inabot po na ito po, ang laki po pala, no? 700,000 individuals ang naapektuhan. Okay. At dalawang region po, Davao Region at Caraga. So 526,000 ang affected person in Davao Region at sa Caraga naman po ay 241, no? So yan mga karbi natin, anong yung masasabi dito nga kay Trillanes, no? Na tumahol na naman, na nako po. Talagang talagang tigilan ni Trillanes ang mga Duterte, ah. Ano po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan. Ang inyong reaksyon patungkol po sa balitang ito.